Welcome po uli sa Gawang Pinoy 3D Animation Tutorial. Welcome back uli dito sa tutorial video na ito about room creation from cube. Guys, pinapakita ko sa inyo ang nakaraang video na ito kung paano nga ba gumawa ng simpleng room. Nagturo din ako ng kaalaman patungkol sa pagmanipula ng isang object kagaya ng cube para makagawa ng isang simpleng room. Lahat ng mga naituro kong kaalaman ay mga basic pa lamang para mas madali nyo maintindihan. Guys, mag-comment lang po kayo or feedback kung meron po kayong mga katanungan at handa akong sagutin ang inyong mga tanong. Sa lecture na ito, ituturo ko naman ngayon kung paano maglagay ng mga kulay sa isang object room. Ituturo ko din sa inyo ang mga textures para mas matutunan nyo ang tinatawag na shading. Makikita nyo dyan na nag-download ako ng mga textures para sa floor at wall for room. Makikita nyo sa video na meron ng texture para sa sahig at texture para sa pader. At lahat ng mga yan ay ituturo ko sa inyo. So watch this tutorial video. Guys, sisimulan ko na ituro sa inyo ang basic color for room. I-left click ang texture paint. Sa texture paint ay dyan natin lalagyan ng kulay ang room object. Guys, I changed my mind. Medyo komplikado itong texture paint sa mga baguhan po. Sa shading na lang. Mas madali kasi sa shading at para mas madali nyo rin maintindihan. I-left click ang shading. I-drag down ko itong 3D viewport para palakihin ang view nito. I-click and hold ang middle scroll ng mouse at igalaw ang cursor para umikot ang 3D viewport. Press Shift sa keyboard and click middle scroll mouse. Guys, kung nahirapan po kayong maintindihan or kulang pa ang kaalaman about basic object manipulation, ay panoorin nyo po ang video na ang title ay Number 3, Object Manipulation in Blender. Sa video na iyon ay mayroong keyboard and mouse animation para po sa mga baguhan na mag-aaral pa lamang ng 3D animation gamit ang Blender app. Okay, sa viewport shading guys, there are 4 types. Ang mga yan ay solid, wireframe, material preview, and rendered. Ano nga ba ang viewport shading? Yan ay para makita natin ang iba pang mga views at para mas mapadali at mapabilis ang paglikha ng object. Guys, merong file browser sa kanan. Makikita dyan ang mga folders hindi ko naman kailangan sa ngayon. Para tanggalin ang file browser, itapat ang cursor sa pagitan ng file browser at 3D viewport. Kapag nakita nyo na ang left and right arrow, right-click ang mouse, then piliin ang join left and then left-click. Ayan, at mas malawak na ngayon ang 3D viewport. Pwede mo na itong i-drag down para mas mapalawak pa ang 3D viewport. Sa outliner naman, ang outliner ay pagsasaayos ng mga object. Sa outliner ay makikita dyan ang cube, camera, at saka light. Pwede natin palitan ang cube name. Para ma-rename ito ay press F2 sa keyboard or double left click ang mouse button. Ang ipapangalan ko ay room. I-type lang sa keyboard ang room and then press enter. Guys, siguraduhin nyo lang na selected ang material preview under viewport shading. At para makita natin ang mga kulay or RGB color, sa outliner ay piliin natin uli ang room. Sa properties, piliin ang material, left-click material. Guys, simulan ko na kulayan ng room. Makikita dyan ang base color na white. Sa base color, left-click. Makikita dyan ang RGB color and HSV. Sa base color, left-click and hold. I-drag lang at piliin mo ang gusto mong kulay. Kung hindi nyo makita ang pagbabago ng kulay, make sure na piliin lamang ang material preview. So, pinili ko ang light blue para sa room. Ang next step ko naman ay magdagdag na isa pang kulay para sa floor. Let us rename the material. Double left click at i-type ko ang wall. Under shader editor, pwede ko rin baguhin ang color. Sa properties, left click plus sign. At para madagdagan ng kulay para sa floor, left click new. Rename it. Press F2 or double left click and then type floor. Press enter.
Ayan, dalawa na ang kulay. Isa sa wall at isa sa floor. Ang problema, hindi natin makita ang isa pang kulay para sa floor. Para makita natin ang second color ay make sure na selected pa rin ang room. Guys, kailangan mo na pala unahin i-apply ang lahat ng modifier gaya ng mirror at solidify. Left click modifiers. Unahin ang solidify and then i-left click ang down arrow. Left click apply. Bago natin i-apply, ipakita ko lang uli ang mirror modifier under edit mode. Make sure na selected ang room. Press tab sa keyboard to select edit mode. Ayan, at makikita pa rin ang mirror modifier. Kailangan na i-apply ang mirror para matanggal na ang modifier. Press tab to select object mode again. Left click down arrow and then left click apply. Ayan, at tanggal na lahat ang modifier. Press tab to select edit mode. Nakita nyo guys, nawala na ang kalahati at ganap ng buo ang room. Press A to select all vertices. Press tab to select object mode. Para makita natin ang second color para sa sahig ay kailangan natin ibalik ang room sa edit mode. Make sure the room in outliner is still selected. Press tab to select edit mode. Sa select mode ay piliin ko ang face. I-move ang cursor papunta sa select mode and then left click face. Ayan, at face na ang pipiliin nito, hindi na ang vertex. Mag-focus tayo sa floor. Press and hold shift and then left click on the faces of the floor. Highlighted na ang floor. Balik naman tayo sa material under properties. Left click material, left click floor, pagkatapos ay i-left click din ang assign. Ayan, at meron ng another color sa floor. Press tab again to go back object mode. Ayan, at kita na ang color white na floor. Sa base color, i-left click ang white. Merong slider sa right side ng RGB circle. I-drag iyon pataas para mas maputi pa ang kulay. Ayan ang basic color ng material. At kita na ang kulay na ang room. Sa circle ay i-drag ang small white circle para piliin ang ibang kulay. So dilaw ang pinili ko. You can choose other color as you want. Tapos na tayo sa basic material. Para mas realistic tingnan ang room ay pwede nating lagyan ng mga textures. Textures sa pader at sahig na pwede i-download. Open any browser to run. Hanapin ang Polyhaven na website. Ang Polyhaven na website ay naglalaman ng mga textures. Nandyan ang mga woods, sands at iba pa. Left-click ang assets at piliin ang textures. Marami pa tayo mapagpipilian ng mga textures. Nandyan ang wood, floor, terrain at marami pang iba. Pumipili ako ng floor textures para sa room. Ang pinili ko ay ang laminate floor number 2. Ang mga textures na iyan ay magagamit natin para sa floor ng isang room. Left-click download para ma-download ang textures. Left-click folder to see downloaded zip files. Guys, kailangan mo na ma-extract ang files. Right-click and choose Extract All. Left-click, Extract. Double-click Textures folder. Makikita natin na meron ng 4 na files. At least 3 files na ang kailangan gamitin para sa room. I choose this file to open it. Itong kulay violet na texture ay para ito sa normal at gawin mas realistic ang sahig. Meron dito isang Blender files na kasama sa na-download. So, i-open ko itong file na to see this textures combination sample. Guys, naka-default pala ito sa old Blender version na 3.3.14 na naka-install sa PC na ito. Kasi yung ginagamit kong Blender version ay version 5. Pero ito ay version 3. Ipapakita ko sa inyo ang sample textures ng isang floor. Para makita nyo ang textures ay switch ko lang ito sa material preview. So ito na yung floor textures.
Gagamitin ko itong floor textures para sa room mamaya. Basta pinakita ko lang sa inyo guys ang textures para mas madali nyo maintindihan. Sa bandang kaliwa naman ay mayroong shader editor. Ito naman ang susunod natin na pag-aralan guys. Basta wag po kayo malilito kasi ituturo ko sa inyo ang simpleng paraan para pag-aralan ang shader editor. Back to lecture for room texturing. We have two materials. They are wall and floor. Ito naman ay shader editor. Related naman ito sa material or mga kulay. Para makita natin ang mga kailangan textures at iba pa, makikita ito sa add. Nandyan lahat ang kakailanganin natin na texturing. I prefer to use shortcut keys. Mas mabilis po kasi ang shortcut keys kaysa mag-browse. Guys, make sure na selected ang floor. Para magamit natin ang floor textures, under shader editor, press Shift A. Hanapin ang texture and then left-click image texture. Igalaw ang mouse pagkatapos ay left-click. Gamitin ang mouse and then scroll up and scroll down the middle wings of the mouse to zoom in or zoom out. Sa image texture, left-click open. Pinili ko ang downloads kasi ito ang default download sa settings ng browser na ito. Double left-click your downloaded files to open folder. Double left-click textures. Hanapin ang color floor image. Yan ay para i-connect sa base color mamaya. Left-click the laminate underscore floor underscore 02 underscore div underscore 4k.jpg file. Left-click open image. Sa color, left-click and hold the left button of mouse. Drag it and connect to the base color. Nakita nyo guys, ang floor ay yari na sa kahoy. Yan ang tinatawag na floor texture. Pero napansin nyo guys na sobrang laki ng texture. Pwede yan paliitin ng texture at ituturo ko sa inyo mamaya. Guys, para mas realistic ang floor, pwede natin pakintabin ang sahig. Ang tawag dyan ay roughness. Para kumintab ang sahig, sa principle BSDF ay piliin lamang ang roughness. Left-click and hold to reduce it. So, makintab na ang sahig. Mas mababa ang roughness, mas makintab. Mas mataas ang roughness, mas magaspang. Ibaba ko uli ang roughness, malapit sa 0 para mas makintab ang sahig. Kayo na po ang bahala kung anong value ng roughness ang inyong gustuhin. Next naman ay i-connect ko ang isa pang texture para sa roughness. Balik tayo sa shader editor. Middle click the mouse wheel and hold it to move. Next naman ay i-connect ko ang isa pang texture para sa roughness. Para mas mabilis ay gagamit na lang ako ng shortcut keys. Press Shift A and then left click search para i-type ang IM at piliin ang image texture. Left-click image texture. Gagamitin natin ang isa pang texture para sa roughness. Left-click open and then left-click download. Double left-click. Double left-click textures. Piliin ang image na black and white. Yan ay para sa roughness. Double left-click. Pag roughness, kailangan ay walang kulay sa color space. At piliin lamang ang non-color. I-connect naman ang color sa roughness. Left-click color and hold. Connect to roughness. Meron na tayong dalawang image textures para sa floor. Nawala na ang kintab ng sahig dahil image texture na ang ginamit para sa floor. Ipakita ko lang sa inyo guys kapag na-disconnect na ang image texture. Medyo mas makintab na uli ang sahig. I-connect ko uli sa roughness. Dalawang image texture na ang connected. Next naman ay ang third texture para i-connect sa normal under principle BSDF. To do that, press Shift D to copy the image texture. Left-click Open Image. Piliin ang color violet na texture. Yan ay para sa normal. Left-click and then left-click Open Image. Ang next step ko naman ay i-connect ang color sa normal ng principle BSDF. Pansinin nyo guys, nagbago na uli ng kaunti sa itsura ang sahig. Para makita ang pagbabago ng itsura at mas realistic tingnan,
kailangan na itong dagdagan na tinatawag na normal map. Guys, napansin ko na may kaunting mali yata sa roughness connection. Papalitan ko ang texture nito. Piliin ang file na may nakasulat na underscore raw para mas accurate. Inaayos ko lang ang image texture para readable ang file name na naka-attach. Balikan natin ang texture sa isa pang Blender file para tingnan ang mga texture setup nito. At ito guys, ang sinasabi kong normal map na connected between image textures and principal BSDF. Balik tayo sa room project. Press Shift A, left click search, and type NOR, and then left click normal map. Ilagay sa center line between color and normal. Pansinin nyo, nagbago ang floor texture nito. Para mas kita natin ang pagbabago, baguhin natin ang strength value na 2. Taasan ko pa ang strength value in normal map. Palitan ko kaya ang value na number 4. Ayan, at kita na ang pagbabago. Ibalik ko na ang strength value na 2. Yan po ang function ng normal map. Ang gawing mas detalye at realistic tingnan ang texture nito. Guys, kung gusto nyo makita ng buo ang shader editor ay pwede mo i-drag up ito kagaya ng ginawa ko. Ibabalik ko sa kalahati ang view. Basta guys, mag-practice at i-explore nyo lang po itong Blender app para mag-up skill. Basta paulit-ulit mo lang itong gawin hanggang sa ma-memorize mo ito. At kung palagi mo itong gagawin ay magiging habit mo na ito at ma-internalize mo na ito. Guys, yung floor ay masyadong malaki ang textures. Tuturo ko sa inyo ay kung paano ito ma-zoom out or scale out. Press tab again to change in edit mode. Make sure na selected ang 6 faces ng floor. Para ma-zoom out ang texture, kailangan itong baguhin sa UV mapping. Para ma-access ang UV mapping, press U. Pwede natin piliin dyan ang Unwrap or Smart UV project para ma-scale out ang floor texture. Subukan muna natin ang Unwrap. Left-click Unwrap Angle Base. Ang next kong gagawin ay pwede natin gawin vertical ang floor. Kailangan natin ng UV editor para i-set up ko ito sa kaliwa. Move cursor to the left side. Kapag ang cursor ay naging cross, left-click the mouse button and hold it. Drag it to the right. Kaya lang, 3D viewport ang lumabas. Para makita natin ang UV editor, igalaw ang cursor papunta sa editor type. Piliin ang UV editor and then left click. Scroll down your mouse wheel to zoom out. Balik sa 3D viewport. Left click the face of the floor. Press and hold Shift. Keep holding the Shift button to select all floor textures and then left click. Balik tayo sa UV editor. Press S to scale. Igalaw lang ang mouse for scale in or scale out. Left click to finalize. See, maliit na ang textures nito sa floor. To rotate texture, press R 90 and then left click. 90 means 90 degrees and R means rotation. Press G to move and then left click. Pansinin nyo ang floor, naka-vertical na at yan po ang nagagawa ng UV editor. Pwede pa yan ma-scale out under UV editor kapag hindi ka pa satisfied. I-scale out ko para mas lumaki ang floor detail. Yan, at satisfied na ako sa texture ng floor. Para sa akin ay okay na yan. Baguhin ko ulit ang strength value ng normal map. Next naman ay texture para sa wall or pader.
kailangan uli natin mag-download ng textures para sa pader. Balikan natin uli ang browser. Left-click ang Assets and choose Textures. Ikaw na pong bahala kung ano ang mapipili mong textures. So, naghahanap ako ng mga bagay na mas babagay pa na textures para sa pader. Napakarami naman mapagpipiliin dyan. Just keep exploring hanggang sa meron ka na mapiling textures para sa wall. Meron na akong napili, ang Beige Wall 001. Left-click to choose and then left-click download. Left-click for the icon to explore files. Right-click the latest downloaded files. Left-click Extract All. Make sure na naka-checkbox ang Show Extracted Files when complete. Piliin ang Extract. Double left-click to open folder. Meron din itong 4 na files at lahat ng iyan ay textures para sa wall. Pero 3 lang ang gagamitin natin dyan for basic learning. Balik tayo sa Blender app. At sisimulan ko na lagyan ng textures ang wall. Make sure na naka-edit mode ang room. Left-click ang wall, hold and press Shift to select multiple faces and then left-click. Piliin lang ang faces. Sa tingin ko ay matatagalan akong matapos ito. Guys, alam nyo ba na meron pa mas mabilis at practical kaysa sa ginagawa ko ngayon? Ituturo ko ito sa inyo later. Guys, ignore nyo lang po itong ginawa ko na nag-add ako ng new material sa properties. Kasi naisip ko na hindi ko naman talaga kailangan yan sa ngayon. Sa properties, left-click ang wall. Sa wall naman, tayo mag-focus. Left-click Assign. Ang assign po ay makakatulong para hindi na paulit-ulit ang pagpili or pag-highlight ng wall. Instead, pwede natin i-click ang Select for shortcut ng manual selection. Punta tayo sa Shader Editor. Press Shift A and then left-click Search. I-type ang IM for Image Texture. To replace the light blue color of the wall, connect color to base color for wall texture. Wala pa yung texture. I-browse lang uli at hanapin ang downloaded na texture for wall. Left-click ang Downloads folder. Nandyan na ang hinahanap kong textures na downloaded files from browser. Double left-click. Double left-click Textures folder. Choose the colored image na may this 4K. Hayaan at meron ng texture for wall. Mas detailed na at realistic tingnan ang room. Left-click ang Assign. Yan ay para sa mga selected faces ng wall. Kaya lang napansin ko na stretching tingnan ang wall texture. To fix it, kailangan ng UV mapping para ma-unwrap or smart UV project later. Next naman ay texture para sa roughness. Press Shift D to duplicate image texture. Sa color space, palitan ito ng non-color. Kailangan ang non-color ang piliin para sa roughness. We need to replace the texture. Left-click ang Open Image and then choose the file with raw_4K text. Connect color to roughness. Nakaset up na ang dalawang textures. Kailangan pa ng isa pang texture para sa normal. Press Shift D to duplicate. Guys, napansin ko na parang may mali sa color space ng color texture. Kailangan ay naka-sRGB ito. Sa roughness naman ay kailangan natin piliin ang non-color. Balik tayo sa normal. I-browse na ang texture. Piliin ang texture na violet ang kulay. Yan ay para sa normal setup. Connect the color to normal. Press Shift A and search normal map. Ilagay sa center line na konektado sa normal. At baguhin ang strength value nito. Pinili ko ang number 3. Ayan, at kita na
ang effect ng pader at mas realistic ng tingnan. Palitan ko muna sa 1 value. Next step naman ay kailangan na ma-unwrap ang UV Smart ang texture for wall. Napansin ko na hindi pantay ang iba pang wall texture at stretch ang iba pang faces. Guys, ito ang ginagawa ko na nag-highlight uli ako ng mga faces para sa wall for unwrapping later. Pero guys, meron akong naisip na mas practical. Pwede i-highlight ko or i-select uli ang floor texture and then invert selection para mas mabilis. Or ganito na lang. Select na lang lahat ng faces, tapos i-deselect ang floor faces para mas madali. Press A to select all faces and then press and hold Shift. Left-click the faces of the floor to deselect them. Press U. I will choose Smart UV Project. Left-click Smart UV Project. Left-click Unwrap. Mas okay na tingnan at pantay na lahat ang wall textures. Nawala na ang mga stretch nito. Basta paulit-ulit lang pag-aralan ng mga keyboard shortcut keys nito para mas mabilis kaysa sa pagpili ng mga icons. Kalimutan ko na mag-assign ng wall. Press A again. Press and hold Shift and then left-click the faces of the floor to deselect. Sa properties uli ay i-left-click ang wall. Sa properties again, left-click assign. Balikan natin ang floor. I remember na naka-assign na pala ang floor. Mag-left-click ako ng select para sa floor para makita nyo na highlighted na ang mga ito. Left-click select. See, nakita na selected na. Hindi na yan kailangan na ulitin pa at mano-mano na pagpili. Sa wall naman, left-click select. Dahil naka-assign na, hindi na uli kailangan ng manual selection. Basta practice na para mag-up skill at mas lalo pang matuto. Pwede natin ma-adjust ang wall texture gamit ang scale. Sa UV editor, press S to scale. Yan po ang tinatawag na scaling, guys. Next naman ay gusto kong lagyan ng forest or landscape ang background ng outside room. HDRI naman para sa environment. To set up the environment texture, left-click Word. Left-click Color and left-click Environment Texture. Back to Shader Editor. Left-click the shader type and left-click Word to select. As you can see, this setup is for environment texture. You can choose Open either under Shader Editor or Properties. Balikan uli ang browser. Left-click Assets and then left-click HDRIS. Ang environment texture ay para gawing texture ang isang background para sa room object na ito. Kayo na pong bahala kung anong HDRI ang mapipili nyo. Ang napili ko ay Suburban Garden. Left-click and left-click download. Ayan guys, at meron na HDRI para sa environment texture. Balik tayo sa Blender. Pwede tayo mag-open under Shader Editor or open under Properties. Magkapareho lang yan. Left-click Open, left-click Downloads, left-click Suburban File, left-click Open Image. Ayan, at naka-attach na ang HDRI para sa background. Kaya lang ay hindi natin makita ito. Sa Viewport Shading, left-click Rendered. Ayan, at kita natin ang HDRI background. Guys, ang ituturo ko sa inyo naman ay ang camera. I-drag down ko ang outliner to expand. Left-click ang camera. Tingnan natin ang loob ng room. The room will be captured by a camera. Madali lang naman itong gawin. Piliin nyo ang pinakaayos na view. Make sure na selected ang camera. Press
Control Alt 0. Nakapwesto na ang camera for capturing later. For camera view adjustment, press G and click middleware sa mouse para ma-adjust ang camera view. Hayaan at zoom out ang ginawa ko para mas kita ang HDRI background. Nakapwesto na ang camera for capturing later. Pwede na natin simulan ang capturing. Left-click render and then left-click render image. Ito na ang rendering result. Para ma-save, left-click image, left-click save as. I-save ko na lang sa desktop para madali makita. Left-click save as image. Ngayon ay tingnan natin ang captured image na na-save sa desktop screen. Double left-click to open it. Ito na guys ang sample image ng isang room. Guys, lahat ng mga tinuturo ko sa inyo ay basic pa lamang. Para yan sa mga baguhan at armature. Kaya madali lang ang mga lecture na ito sa ngayon. So na-close this file, balik uli sa Blender. Don't forget also to save this project. Left-click File and then left-click Save As. Rename a Blender file. Much better to save as than save. Para kung sakali magka-problema ang latest Blender project ay mababalikan mo ang older Blender project. At dito na po magtatapos ang video. Thanks again for watching this tutorial video.